Okay, I'm back. So, dami nangyayari ngayon sa Pilipinas. But I'm here praying. I believe that mas malaki magagawa mo kung nagdadasal ka para sa bansa mo. Very concerned ako sa mga citizens natin. Lahat yun. Concern ni God. Kung bakit marami hindi natitigil yung kanilang paghihirap. Is hindi nila alam paano lumago sa relasyon sa Diyos. Marami kasi noong una katawan eh. Alam mo yun? Inuuna, yung dito, hindi binibigyan ng halaga yung salita ng Diyos. Napakahalagang meron kang salita ng Diyos sa panahon ngayon. Kasi pwede mong sandalan. Yung salita ng Diyos, buhay. Bibigyan ka ng lakas, bibigyan ka ng guidance. Pag wala ka noon, kahit marami kang kaibigan, kulang. Mas magiging kompleto ang buhay mo kung ang number one mong kaibigan ay si Lord Jesus. Pag siya ay close mo, walang pwedeng yumalig sa'yo. Hindi sinasabi na pagka meron kang Diyos, magiging perfect ang buhay mo. But in His time, God will make it so delightful for you. Kasi dinanas ko eh. I even didn't expect na mararanasan ko lahat. I'm so grateful to the Lord. At hindi ako nagsisising, inuna ko siya. At siya, sa kanya ako lagi tumatakbo pag talagang mahirap na. Kahit nga hindi pa masyadong mahirap, talagang, ay nakakausapin ko si Lord. Na nabuburyo ako or napupuno ako, punta ako simbahan. Mas gusto ko yung walang tao. Doon lang ako sa, either nandun ako sa unang-unahan o nandun ako sa dulo. I don't know, I can feel the presence of God kasi katwiran ko, siya gumawa ng mata. Definitely, kita niya lahat. Subukan mo. Make it sure meron kang salita ng Diyos. Wala pang 500 piso yung isang Bible ngayon eh. Pwede mo ngang hingin minsan. Kausapin mo pare, sabihin mo wala kang pera. Kung pwedeng bigyan ka ng Bible. Ang daming Bible sa Pilipinas. Pagka gusto may paraan, pag ayaw, ang daming dahilan. Hindi na ako naniniwala ngayon sa mga sagot-sagot na wala kaming pera kaya wala kaming Bible. Hindi mo siya priority kaya wala kang Bible. At pag wala kang salita ng Diyos, wala kang Bible, wala kang sinasandalan, lakas mo? Ako? Ano ba to? Hindi ako nagagalit. Nangihinayang kasi ako sa buhay ng maraming tao. Na pwede naman sumaya, pwede namang peaceful. Kaso hindi nga inuuna yung dapat unahin. Tanda ko to eh. Yung tatay ko na stroke. Yung mind niya, clear pa. Hindi consistently, pero clear pa. Lagi siyang nag-iisip ng pera niya. Hindi namin alam, marami siyang pera eh. Iniisip niya yung mga komisyon niya, checking niya, napipick upin, na-stroke siya. Dahil sinisikreto niya, hindi niya masabi sa akin na Joyce, kunin mo yung mga cheque ko, may pera ako. So, nung nakikita kong lagi siyang worried, di ko alam naman na gano'n ang iniisip niya. Like, ang sabi ko sa kanya is, Pang, alam mo bang merong isang sitwasyon wherein nasusunog yung likod ng bahay, pero yung may-ari,
hindi pinapansin yung usok, tuloy-tuloy pa rin sa pagluluto niya nung special dish niya. Dahil hindi niya inuuna yung sunog, namatay siya. Hindi niya nakain yung dish niya, namatay siyang nagluluto. Kinain siya ng apoy. Sa buhay, pag hindi mo binigyan ng priority, yun dapat bigyan ng priority. Like, dapat unahin mo eternal life mo. Yung sisiguraduhin mo na talagang pagkatapos ng buhay na to, sa heaven ang punta mo. Kasi kahit ang ganda ng napangasawa mo, naging successful ang career mo, kaso nagkaroon ka ng stage 4 cancer, wala kang spirituality, ni hindi ka nagkukumpisal once a year, ni hindi ka close kay Jesus, kahit nga namatay siya para sa mundo, pag hindi mo siya tinanggap, parang hindi siya namatay para sa'yo. So, hindi ka pupunta ng langit. Dahil ang tatanggap lang sa kanya ang pwedeng pumunta dun eh. Kalungkot yun. Para yung taong nagluluto, kinain ng apoy dahil hindi niya binibigyan ng priority na nasusunog na yung likod ng bahay niya. Ang sunog, mabilis yan eh. Pagka nangalahati na yan, wala na, instant. Patay ka. I don't know why I'm saying this. Siguro kasi namatay yung isang friend ko today. I have mixed feelings. Siyempre, I will miss her. Pagka namatayan ka, siyempre, merong lungkot yon. Yet at the same time, meron akong peace kasi alam ko, pupunta siya sa napakagandang lugar at nandun si Lord. Na ipapadama sa kanya yung pag-ibig, pagmamahal, na talagang nilolong ng soul natin. And that is forever. Sa akin nga, sabi ko nga kay Lord, kahit hindi ko na makuha lahat, kahit hindi ko mapuntahan lahat ng places na gusto ko, basta sure na sa'yo ako after this life, I'm fine with it. Kompleto na ako noon. Check your priorities, guys, before it's too late. God bless.